Papaano ba mapapatunayan na meron talagang Diyos na hindi ginagamitan ng Biblia? Sa mundo natin ngayon na punong-puno ng teknolohiya, science, at iba't ibang mga paniniwala, para sa ilan, parang napakahirap paniwalaan na merong Diyos. Kasi nga, hindi nila ito nakikita, naririnig, o nahahawakan man lang. Para sa ilan, gusto muna nilang makita o maramdaman yung Diyos bago sila maniwala. Maraming mga tao naniniwala sa Diyos kasi nga sinabi ng Biblia na merong Diyos. Pero mga kapatid, ito po yung maganda dyan. Kahit walang Biblia, kahit wala kang simbahan, kahit wala kang relihiyon, meron pong sapat na patunay na merong Diyos. So, paano natin mapapatunayan na merong Diyos nang hindi ginagamitan ng Biblia? So, tingnan po natin yung mga konsepto na ito. Una, kung may disenyo, may nagdisenyo. Kung titignan mo mabuti yung cellphone na hawak mo ngayon, makikita mo na meron niyang screen, may speaker, may camera, may memory, may battery, may system na nagpapagana dyan sa cellphone mo. Yan po ay tinatawag natin na software. Pero kung tatanungin nyo yung mga sarili nyo, sa palagay nyo, kusa bang nabuo yung cellphone na yan, as in bigla na lang lumitaw? Halimbawa na lang isang araw, sumabog yung isang factory ng bakal, plastic, at mga microchips. Tapos, pagkalipas ng ilang araw, bigla na lang lumitaw yung iPhone 15. As in, walang naggawa, bigla na lang siyang lumitaw. So, pwede bang mangyari yon? Siyempre mga kapatid, hindi pwede. Kasi alam natin na yung isang bagay na may disenyo ay hindi basta-basta na lang lilitaw o susulpot. So, dyan na po papasok yung konsepto na kung merong disenyo, may nagdisenyo. So, kung titingnan natin maigi dito, kung yung isang cellphone na gawa ng tao ay nangangailangan ng talino, ng plano, at ng iba't ibang mga layunin, mas lalo na siguro kapag nilikha yung tao mismo. Subukan mo na lang tignan yung mata mo. May lens, may retina, may iris, may pupil. Meron din pong yung nerves na direktang konektado sa utak. At lahat po ng yan, gumagana yan 24/7. Yung mga mata natin, mas advanced pa yan kahit sa anong camera na nagawa ng tao. Kahit magkaroon pa po ng iPhone 100 Pro Max Ultra Edition AI at kung ano-ano pa pong mga technology na nilagay dyan. Hindi pa rin po niya kayang tapatan yung precision at complexity ng mata ng tao. At hindi lang po yan, tingnan nyo po yung puso. Umiikot ang dugo sa buong katawan, dinadala ang oxygen, vitamins, hormones, tapos nagsasabay-sabay pa ito sa baga, atay, kidney at utak. So lahat po yan gumagana ng sabay-sabay. Consistent yan at may mga feedback system para ayusin ang sarili kapag merong diferensya. Kung hindi natin kayang tanggapin na ang cellphone ay nabuo ng aksidente, mas lalong mahirap paniwalaan na ang tao, ang hayop, ang kalikasan, at ang buong universe ay bigla na lang nagawa o bigla na lang sumulpot. Kaya mga kapatid, dito na po papasok ang tinatawag na argument from design. Ang paliwanag po na ito ay hindi galing sa religion, sa simbahan, at lalong-lalo nang hindi sa Biblia. Sa totoo lang, ginagamit ito ng maraming mga philosopher at mga scientists. Kahit hindi sila mga Kristiyano, kahit wala silang paniniwala sa Diyos, ginagamit nila yung argument na ito. Sinasabi kasi sa argumento na ito na kung merong order, complexity at purpose ang isang bagay, dapat merong pinagmulang matalino. So ibig sabihin, lahat merong pinagmulan. At yung pinagmulan na yon, yun yung naggawa. So parang painting lang yan. Kung may obra maestra, may pintor. Kung merong love letter, may nagsulat. So kung merong DNA, solar system, ecosystem, gravity, at human consciousness, ibig sabihin po niyan, may tagapagdisenyo. At ang designer po na yon, ito ay hindi tao, kundi isang nilalang na mas mataas, mas marunong, at walang hanggan. Ang tawag po dyan ay walang iba kundi ang Diyos. Pangalawa, moralidad. Isipin mo to kapatid, merong isang tao, walang relihiyon, kailanman hindi po siya pumasok ng simbahan, hindi siya nagbabasa ng Bible or kahit Quran, pero sa tuwing nagnanakaw siya, nananakit ng kapwa, o gumagawa ng mga hindi mabubuti, merong bumubulong sa kanya. Tanong, saan nanggagaling yung boses na yon o yung pakiramdam na parang pag gumawa ka ng mali, nakokonsensya ka? Kasi kahit walang police, kahit walang security, kahit walang nanonood, merong konsensya sa loob natin. So bago pa tayo matuto magbasa o magsulat, bata pa lamang po tayo, alam na natin na masama ang manakit, ang magsinungaling at mandaya. Kapag nakakakita nga tayo ng batang nasaktan, makikita natin na siya ay umiiyak. Kapag siya ay nakasira ng laruan ng iba, minsan nahihiya pa siya. So makikita natin kahit wala pa nagtuturo sa mga bata kung ano yung tama at mali, pero alam na nilang umiyak, alam na nilang mahiya, alam na nilang matakot, at minsan alam na rin nila na magsinungaling. So ang tawag po ng mga philosopher dito ay moral law. Ito po ay isang batas na hindi isinulat sa papel, kundi sa puso ng bawat tao. Ito ay isang natural na kaalaman kung ano ang tama at mali, na hindi basta gawa ng lipunan. Halimbawa na lamang sa buong mundo, kahit sa iba't ibang kultura, iisa po ang paniniwala nila sa mga ito. Halimbawa na lamang, yung pagtataksil sa asawa, ito ay mali. Pagtapos sa buhay ng inosente, mali rin po ito. Pagtulong naman sa kapwa, ito ay tama. So, ibig sabihin mga kapatid, yung mga bagay na yan, hindi yan napagkasunduan lang.
yan po ay universal. So kung sinasabi ng mga philosopher na merong moral law, dapat mga kapatid, meron din tayong tinatawag na moral lawgiver. So ibig sabihin, yung tama at mali, meron din pinagmulan yan. Hindi yan nagmula sa tao o kung kanino man. So parang batas, kung may batas, may gumawa ng batas. Kaya po natin nararamdaman yung tama at mali kasi nalikha tayo ng Diyos base sa kanyang wangis. So meron tayong mga emosyon, may mga purpose tayo, at merong konsensyang nangungusap sa ating mga puso. Mapakristyano man yan o hindi. Kaya sa susunod na merong bumulong sa puso mo, na huwag mong gawin yan, mali yan, alalahanin mo na hindi lamang yan basta pakiramdam. Yan ay patunay na merong Diyos. Pangatlo, layunin at kahulugan ng buhay. So kung tatanungin kita, bakit ka nabubuhay? Para saan ang lahat ng ito? Bakit ka gumigising tuwing umaga? Para lamang ba kumain, magtrabaho at pagkatapos mamatay lang? Kung sasabihin mo na walang Diyos, ang buhay ay parang bula. Lilitaw sandali tapos mawawala na lang. Wala kang tunay na direksyon o dahilan. So kung walang Diyos, wala ring tunay na tama o mali. Ang kabutihan at kasamaan ay nagiging opinyon lamang. Ang sakripisyo, pagmamahal at pag-asa ay parang ilusyon lang. Pero bakit tayo naghahanap ng bakit? Bakit natin hinahanap yung purpose natin sa ating mundo na ito? Bakit kahit mayaman ang tao, sinasabi nila meron pa rin kulang sa kanila? Bakit kahit successful na yung iba, naghahanap pa rin sila ng purpose nila sa buhay nila o ng saysay nila sa mundo na ito? Aminin man natin o hindi, yung puso ng tao, meron niyang malalim na uhaw, hindi lamang po sa pera o sa tagumpay, kundi po sa layunin o purpose niya. At hindi po ito kayang punan ng science, ng technology, ng kasiyahan at kahit ng pera sa mundo na ito. May hinahanap tayo na mas mataas, mas malalim at mas totoo. Halimbawa na lamang, bakit ang isang nanay ay handang isakripisyo ang sarili niya para sa anak niya? So hindi lamang po ito simpleng instinct sa nanay. Hindi lamang po ito chemical reaction. Ito po ay pag-ibig. At ang pag-ibig ay isang bagay na makalangit. Mas mataas kaysa logic. Mas malalim kaysa instinct. Ito po ay spiritual. Ganon din po sa katarungan. Bakit tayo galit kapag may naaapi? Bakit merong natural tayong pakiramdam na dapat merong hustisya? Saan galing lahat ng yon? Dahil ang buhay ay merong layunin at ang layunin ito ay hindi manggagaling sa mundo. Ito po ay galing sa tagapagbigay ng layunin o purpose. Yan po yung ating Diyos. Ang Diyos ang naglalagay ng kahulugan sa iyong pagkatao. Hindi ka aksidente, hindi ka basura, hindi ka lang basta-basta na lumitaw. Merong dahilan kung bakit ka naririto o bakit mo pinapanood yung video na ito. Lahat na nangyayari sa buhay mo, maganda man yan o hindi, meron niyang dahilan. Kaya kapag may nagsabi sa'yo na merong magandang plano yung Diyos sa buhay mo, hindi lang yan basta linya ng mga relihiyoso. Yan po ay katotohanan. Ang buhay ay may saysay dahil merong tagapagbigay ng saysay. At yan po ay walang iba kundi yung Diyos na buhay. Panghuli, personal na karanasan. Hindi mo kailangan mag-aral ng theology o biblical studies para maranasan ng Diyos. Hindi mo kailangan maging miyembro ng isang simbahan o magbasa ng buong Biblia para paniwalaan ng Diyos. Marami mga tao sa buong mundo, kahit sa ang sulok ng lipunan, kahit iba-iba ang paniniwala o religion, ay nakakaranas ng isang bagay na higit sa natural. Halimbawa na lamang, gumaling sa sakit na hindi kayang pagalingin ng doktor. Makakarinig po tayo ng ilang mga testimony, sinasabi nila, kahit sila ay tinanginan na ng doktor, pero nabuhay pa rin sila ng matagal. Yung iba sinasabi nila na kahit wala na silang pag-asa na gumaling, pero gumaling pa rin. Yun po ay himala. Yung iba naman nakaligtas sa matinding aksidente, na kung titignan natin, parang napaka-imposible na makaligtas doon sa aksidente na yon. So ibig sabihin nun, merong nagligtas sa kanya. Na yun nga, hindi maipaliwanag. Yung iba naman nakatanggap ng mga tulong o blessing sa oras na wala na silang pag-asa o sa time na walang-wala na sila. Ibig sabihin, meron nag-provide sa kanila na hindi nila maipaliwanag. May ilang mga tao naman, bigla silang nakadama ng kapayapaan sa gitna ng matinding pagsubok. Nakakaramdam ng pagmamahal na kahit wala naman silang kasama. May mga testimony tayo na maririnig na halimbawa yung mga dating addict. Wala ng direksyon yung buhay nila, itinakwil na sila ng pamilya. Pero ngayon, yung iba, sila po ngayon ay magandang patotoo na sa mga kabataan. Nagtuturo na po sila ng pag-asa. At nagtuturo na rin po sila ng salita ng Diyos. So hindi lamang po yung basta disiplina. May kapangyarihan na kumilos sa puso nila. Meron ding mga tao na sobrang depressed, punong-puno ng anxiety, palagi malungkot, wala nang ganang mabuhay. Pero isang gabi, umiiyak siya mag-isa at bigla siyang nanalangin sa Diyos. At sinabi niya, kung totoo ka, tulungan mo ako. So yung iba, kinabukasan, gumaan yung pakiramdam nila na parang merong liwanag na pumasok sa puso nila. Na parang merong nabago sa kanilang pakiramdam. So mga kapatid, hindi po yun magic, hindi yun guni-guni. Yun po ay karanasan na ipinaranas sa kanya ng ating Diyos na buhay. So totoo mga kapatid na merong mga himala,
may mga kagalingang hindi maipaliwanag, may mga pagbabago sa puso na hindi kayang baguhin ng relihiyon o kahit anumang libro. Tanging ang Diyos lamang. Kasi mga kapatid, ang Diyos natin hindi lamang siya argumento, hindi lamang din siya konsepto, kundi realidad. Siya po ay buhay, kumikilos, at nakikita sa mga taong binago. So sa bawat kwento ng pag-asa, sa bawat luha na naging ngiti, sa bawat kaluluwang dating wasak, ngunit ngayoy buo, naroroon po ang ating Diyos. Ang may dahilan ng lahat ng yan, walang iba kundi yung ating Diyos. So ibig sabihin, tunay at buhay yung ating Diyos sa buhay ng mga tao. So yan po yung ilang mga patunay na merong Diyos kahit hindi ginagamitan ng Biblia o ng kahit anong religion. Nawa nga mga kapatid, mas lalo pang magbukas yung mga puso't isipan nyo patungkol sa ating Diyos. At hindi lang yon, sana mas maranasan nyo pa po yung Diyos ng higit pa sa inyong mga buhay.